everyone! Ako nga po pala si Jessa, isang OFW dito sa Hong Kong. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay kung paano nga ba maging isang OFW dito sa Hong Kong. Kung interesado kayo sa video na to, panoorin nyo po hanggang dulo at isubscribe nyo po yung channel na to. So, ito pong sasabihin ko guys ay based lang po to sa experience ko. So, unang-una, kailangan po ikaw ay hindi overage at underage. So, mayroon pong minimit na requirements na edad ang pagpunta po dito sa Hong Kong. So, 23 to 37 years old po sa mga first timer at 43 to 45 years old naman po pag ex-abroad. At kung ikaw man ay nagbabalak na pumunta dito sa Hong Kong, ngayon pa lang ay kumuha ka na ng passport mo kasi hindi po entitled yung employer na magbayad doon po sa mga nagastos mo. So, talagang sariling sikap, sariling pera mo po talaga ang mailalabas. At kailangan po ay may agency ka na. At kailangan fit to work ka. So, based po sa experience ko, ako po ay nag-apply po doon sa agency ko. Ako po mismo ang pumunta doon. Tapos, interview. Kailangan mo pong mapasa yung interview. Meron din po doon, height limit, tsaka weight limit. Meron pong ganun. At kailangan din po, kung may tattoo ka man, huwag nyo pong itago yun. Kasi tatanungin po kayo doon sa agency kung may tattoo kayo. At kung magsisinungaling man kayo, doon pa lang ay failed na kayo, talagang ibabagsak na kayo kasi doon pa lang sa agency is nagsinungaling ka na. So, how much more kung andito ka na sa Hong Kong. So, iwasan po talaga nating magsinungaling doon sa kanila. At kailangan fit to work ka. Ayun po talaga kasi i-examine ka po noon nila. Kailangan fit to work ka. At nung experience ko po, nung andun po ako sa agency is, una in-interview, pag pasado ka po sa interview ng agency, automatic po ay bibigyan ka po nila ng chance na makausap po yung broker dito sa Hong Kong. Like, meron po yung mga katanungan na kailangan nyo pong paghandaan para masagot nyo po yun ng maayos. At tutulungan naman po kayo ng agency kung ano po yung mga itatanong, possible na itatanong ng broker po. So, ayun po. Kapag po napasa ka na po doon sa broker at sinabi ng broker na ima-market ka na po nila, so, kailangan po is paghandaan nyo rin po yung mga tanong ng agency kasi gagawa po yung agency ng photo and photo and video. Ay, doon po sa video na yun, tatanungin po kayo ng taga-agency kung tell me about yourself, kung ano yung experience nyo, tapos kung ilang taon ka naging katulong, ganito, ganyan, and so on. At ayun na nga po, pag okay na po yun, ay ima-market ka na po nila. For example, dito sa Hong Kong, so yung broker dito sa Hong Kong, ima-market ka na po. So yung mga employer po, kailangan po talaga maghanap sila mismo. Hindi po ikaw yung mamimili ng amo, kundi yung amo po ang mamimili sa inyo. Kaya doon pa lang sa photo and video ay kailangan galingan nyo na. Kailangan po marunong kayong sumagot sa mga katanungan. At based on my experience, mas maganda po talaga ngayon pa lang ay na kayo, tawag nito, matuto na kayong mag-English kasi yun po talaga yung pinaka gusto ng employer, yung magaling mag-English. Boys po sa akin, hindi naman po sa kagalingan, para basta marunong lang kayong mag-English. At ay na po, at mag-antay po kayo kasi yung iba kong mga kasama hanggang ngayon ay hindi pa po talaga nakapunta ng Hong Kong. So, maswerte po at napalad po ako at napili po ako ng employer ko ngayon. So, mag-aantay po kayo kung may employer na gustong mag-interview sa inyo. At kung ma-interview man kayo ng employer, kailangan galingan nyo na kasi pag once napili na kayo ng employer, ayun po, automatic po, meron ka na pong employer, makapunta ka na po dito sa Hong Kong.
So ngayon, at pag meron ka na pong employer dito sa Hong Kong, ang kailangan mo naman gawin ay kailangan yung medical naman ay ipasa mo. Kailangan wala kang sakit, fit to work ka. At ayun na nga po, pag fit to work ka din po, kailangan may TESDA training ka rin at sa'yo rin po yung gastos ng TESDA training. At kung ikaw naman ay may experience na ex-abroad ka, pag may TESDA ka na, okay po yun, goods po yun, kasi mabilisan na lang po yun. So, sa ngayon po, ayun na lang po yung masasabi ko at good luck po sa inyo dyan na nagbabalak po talaga na pumunta dito sa Hong Kong. At ayun lamang po muna sa ngayon. Bye! So, ito pong sasabihin ko guys ay based lang po to sa experience ko. So, unang-una, kailangan po ikaw ay hindi overage at underage. So, mayroon pong minimit na requirements na edad ang pagpunta po dito sa Hong Kong. So, 23 to 37 years old po sa mga first timer at 43 to 45 years old naman po pag ex-abroad. At kung ikaw man ay nagbabalak na pumunta dito sa Hong Kong, ngayon pa lang ay kumuha ka na ng passport mo kasi hindi po entitled yung employer na magbayad doon po sa mga nagastos mo. So, talagang sariling sikap, sariling pera mo po talaga ang mailalabas. At kailangan po ay may agency ka na. At kailangan fit to work ka. So, based po sa experience ko, ako po ay nag-apply po doon sa agency ko. Ako po mismo ang pumunta doon. Tapos, interview. Kailangan mo pong mapasa yung interview. Meron din po doon, height limit, tsaka weight limit. Meron pong ganun. At kailangan din po, kung may tattoo ka man, huwag nyo pong itago yun. Kasi tatanungin po kayo doon sa agency kung may tattoo kayo. At kung magsisinungaling man kayo, doon pa lang ay failed na kayo. Talagang ibabagsak na kayo kasi doon pa lang sa agency is nagsinungaling ka na. So, how much more kung andito ka na sa Hong Kong. So, iwasan po talaga nating magsinungaling doon sa kanila. At kailangan fit to work ka. Ayun po talaga kasi i-examine ka po noon nila. Kailangan fit to work ka. At nung experience ko po, nung andun po ako sa agency is, una in-interview, pag pasado ka po sa interview ng agency, automatic po ay bibigyan ka po nila ng chance na makausap po yung broker dito sa Hong Kong. Like, meron po yung mga katanungan na kailangan nyo pong paghandaan para masagot nyo po yun ng maayos. At tutulungan naman po kayo ng agency kung ano po yung mga itatanong, possible na itatanong ng broker po. So, ayun po. Kapag po napasa ka na po doon sa broker at sinabi ng broker na i-market ka na po nila, so, kailangan po is paghandaan nyo rin po yung mga tanong ng agency kasi gagawa po yung agency ng photo and photo and video. Ay, doon po sa video na yun, tatanungin po kayo ng taga-agency kung tell me about yourself, kung ano yung experience nyo, tapos kung ilang taon ka naging katulong, ganito, ganyan, and so on. At ayun na nga po, pag okay na po yun, ay ima-market ka na po nila. For example, dito sa Hong Kong, so yung broker dito sa Hong Kong, ima-market ka na po. So yung mga employer po, kailangan po talaga maghanap sila mismo. Hindi po ikaw yung mamimili ng amo, kundi yung amo po ang mamimili sa inyo. Kaya doon pa lang sa photo and video ay kailangan galingan nyo na. Kailangan po marunong kayong sumagot sa mga katanungan at based on my experience, mas maganda po talaga ngayon pa lang ay na kayo, tawag nito, matuto na kayong mag-English kasi yun po talaga yung pinaka gusto ng employer, yung magaling mag-English. Boys po sa akin, hindi naman po sa kagalingan, para basta marunong lang kayong mag-English. At ay na po, at mag-antay po kayo kasi yung iba kong mga kasama hanggang ngayon ay hindi pa po talaga nakapunta ng Hong Kong. So maswerte po at napalad po ako at napili po ako ng employer ko ngayon. So mag-aantay po kayo kung may employer na gustong mag-interview sa inyo. At kung ma-interview man kayo ng employer, kailangan galingan nyo na kasi pag once napili na kayo ng employer,
ayun po, automatic po, meron ka na pong employer, makapunta ka na po dito sa Hong Kong. So, ngayon, at pag meron ka na pong employer dito sa Hong Kong, ang kailangan mo naman gawin ay kailangan yung medical naman ay ipasa mo. Kailangan wala kang sakit, fit to work ka. At ayun na nga po, pag fit to work ka rin din po, kailangan may TESDA training ka rin at sa'yo rin po yung gastos ng TESDA training. At kung ikaw naman ay may experience na ex-abroad ka, pag may TESDA ka na, okay po yun, goods po yun, kasi mabilisan na lang po yun. So, sa ngayon po, ayun na lang po yung masasabi ko at good luck po sa inyo dyan na nagbabalak po talaga na pumunta dito sa Hong Kong. At ayun lamang po muna sa ngayon. Bye!